Tita Scarlett, patawarin mo na kami ni Daddy. Ako ang nag-utos lahat kay Daddy. Gusto kasi kitang maging mommy. Princess, hindi lahat ng gusto natin ay masusunod at mangyayari, lalo na kung wala namang gusto ang isa at isa lang ang meron. Tita Scarlett, my daddy is a billionaire, ngunit takot sa babae. Will you be my mom? Ngumiti ito. Gusto kong maging mommy mo, ngunit ang daddy mo ayaw sa akin. Tinamaan ng teddy bear si Erwin. Naibato na pala ito ni Princess. Daddy, payag na siyang maging mommy. Maya-maya lang, pumasok ang katulong sa bahay at binuhat si Princess palayo. Nag-thumbs up ng patago ang mag-ama. Nilapitan ni Erwin si Scarlett. Magsasalita na ito nang biglang nagsalita ang babae. May gusto ka ba sa akin o wala? Hindi ito nakapagsalita. Niyakap ito ni Scarlett at hinalikan. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Makikitang busy si Scarlett sa pagtulong sa pagpapakain sa isang bahay ampunan. Wala siyang kaalam-alam na may isang batang babae na may hawak na manika ang kanina pa nakatingin sa kanya. Naririnig nitong madalas sabihin sa mga bata na magmahalan at magtulungan. Hanggang sa nilapitan ni Mr. Baltimore si Princess ang batang may hawak ng manika. Tinakasan mo na naman ang nanny mo, Princess. Daddy, may nakita na akong bagong mommy. Ang salita ni Princess habang buhat-buhat nito ang anak pabalik sa kumpanyang pag-aari nito. Hindi pinansin ni Mr. Baltimore ang sinabi ng anak. Kinabukasan ay pinagbilinan ni Mr. Baltimore ang nani ni Princess na huwag itong iwala sa kanyang paningin. Si Princess ay anak ni Mr. Baltimore sa unang kasintahan na ipinagtataka nila na madalas itong may mga pasa at parang laging natatakot, ngunit ayaw magsalita. Napilitan silang maglagay ng patagong CCTV at laking gulat nila nang makitang mismong ina nito ang may kagawan. Kitang-kita sa CCTV na binabato ito ng pagkain at pinipilit na ibuka ang mga bibig para kumain kahit umiiyak na si Princess. Nang alukin ni Mr. Baltimore ng pera ang kasintahan para iwanan sa kanya ang anak, ay mabilis nitong tinanggap ang pera at umalis. 5 taon na ang nakaraan. Magmula noon, ay hindi na ito hinihiwalay ang anak sa kanyang mga paningin. Bumalik sa kanyang trabaho si Mr. Baltimore. May conference meeting ito na kailangan matapos. Ilang oras pa lamang ang lumipas, nadatnan ni Mr. Baltimore na naghahanap na naman ang nani kay Princess. Wala naman ito sa loob ng opisina. Inutusan lamang ang nani na bumili ng ice cream pagbalik niya ay wala na. Makikitang naglalakad si Mr. Baltimore papuntang bahay ampunan, kung saan madalas nakatayo sa bakod si Princess at pinapanood ang mga batang nakapila sa pagkuha ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, si Princess ay nasa loob na ng bahay ampunan at kumakain katabi ng isang magandang babae. Nahalatang isang trabahador dahil sa suot nitong damit. Kausap ni Scarlett si Mr. Baltimore tungkol kay Princess. Nakita ko siyang madalas na nakatayo sa labas kaya pinapasok ko na at binigyan ng pagkain. Mabilis na lumapit si Princess sa dalawa at nagsabing, "Daddy, siya ang magiging mommy ko, si Tita Scarlett." Napangiti ang dalaga, yumuko at nagsalita. Princess, hindi pwede at si tita mo Scarlett ay engaged na. Sabay, hipo sa buhok nito. Nalungkot ang bata, kitang-kita sa mukha nito ang pagkadismaya. Magmula ng araw na iyon ay hindi na nakita pang muli si Princess sa bahay ampunan. Habang sa palasyo kung saan nakatira si Princess ay hindi nito ginagalaw ang pagkain na nakalatag sa lamesa. Hindi magkanda-ugaga ang mga katulong kung ano ang lulutuin para lamang sa alaga. Wala itong gustong kainin. Makikitang kinakausap ni Mr. Baltimore si Scarlett sa opisina. Laging bukang bibig ito ni Princess na masarap magluto. Inalok ito ni Mr. Baltimore bilang nani at sahod na hindi pwedeng ayawan. Nag-isip si Scarlett, nag-iipon sila ng pera ni Rodel, ang kanyang kasintahan. Kapag tinanggap niya ang alok ni Mr. Baltimore ay mapapabilis ang kanilang pag-ipon. Payag ako, Mr. Baltimore. Sa usaping tuwing linggo ay pupunta ako sa bahay ampunan para magluto at magpakain sa mga batang nasa ampunan. Mabilis itong pumayag. Unang araw ay makikitang maganang kumain si Princess. Hindi mapakali sa opisina si Mr. Erwin Baltimore. Hindi sumama sa kanya si Princess sa opisina. Nagmamadali itong nagmamaneho pa uwi. Naabutan niyang parehong nakasuot ng pang-chef cook ang dalawa, si Princess at si Scarlett. Tinuturuan ni Scarlett ang 10 taong gulang nitong anak. Napangiti si Erwin ang ganda ng kanyang anak sa chef uniform. Ganon din ang babaeng katabi nito, si Scarlett. Linggo ay busy si Scarlett sa bahay ampunan.
Biglang nagring ang telepono nito, si Mr. Baltimore ang nasa kabilang linya. May sakit si Princess at hinahanap siya. Nagmamadaling sumakay ng taxi si Scarlett at pumasok sa kwarto ni Princess. Narinig ni Erwin ang usapan ng dalawa. Princess, hindi maganda ang magsinungaling. Si Tita Scarlett mo ay busy, may mga batang kailangan na pakainin. Dapat ako lang, tita. Bakit pati sila? Niyakap ito ni Scarlett. Princess, ang mga bata sa bahay na yon ay walang ama at ina. Ikaw may mapagmahal kang ama na naibibigay ang lahat ng gusto mo. Ganito na lang, gusto mo tuwing linggo sama ka sa akin? Napangiti ang bata, niyakap siya nito. Halika, paalam tayo kay daddy mo. Biglang sumulpot si Erwin. Pumapayag ako, Scarlett. Magsimula ng araw na iyon, ay masayang nagtatrabaho si Mr. Baltimore sa sariling kumpanya. At masaya itong umuuwi sa isiping may dalawang babaeng naghihintay sa kanya. Napapangiti ito pag naalala ang magandang mukha ni Scarlett. Isang araw, laking gulat nito nang makitang may nakaparadang sasakyan sa harap ng bahay niya. Nakita niyang may kausap si Scarlett, isang mukhang goons. Hindi man niya ugali ay nakinig ito sa pinag-uusapan ng dalawa. Scarlett, kailangan ko ng malaking halaga. May sakit si mamang, naghihintay sila ng padala ko. Rodel, ang perang naipon ko ay para sa kasal natin. Pwede ko bawasan pero hindi ang halagang kailangan mo. Naisip ni Erwin na ito ang kasintahan ni Scarlett at hinihingian ng malaking halaga ang babae. Huwag mo munang intindihin ang kasal natin. Diyan din naman tayo pupunta. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kalusugan ni Mama. Inabutan ito ng pera ni Scarlett. Masayang lumabas ang lalaki sa bahay ni Mr. Baltimore. Habang si Scarlett ay malungkot na may kausap sa telepono. Walang sakit ang nanay ng kasintahan. Napapagod na siya sa kakaipon ng pera para kunin lamang ni Rodel. Nagpahid ito ng luha at pinagpatuloy ang pagluto. Hindi nagpahalata si Erwin na narinig niyang lahat. Kinabukasan sa opisina ay may mga tinitingnan litrato si Erwin. Litrato ng fiancé ni Scarlett, may kasama itong babae at may isang anak. Paanong nangyari na hindi ito alam ni Scarlett? Ang tanong ng kanyang isipan. Daddy, madalas na umiiyak si Tita Scarlett. Alam mo, Daddy, tinapon ni Tita Scarlett ang singsing niya at umiyak. Kahapon sinama ako ni Tita, may pinuntahan kaming bahay. Isang ale at may isang anak. Nag-uusap sila ni Tita Scarlett. Magmula noon ay madalas na itong umiyak. Napangiti si Mr. Baltimore kung ganun pinuntahan ni Scarlett ang bahay na sinabi niya sa text. Gamit ang ibang numero at itinapon niya ang SIM card pagkatapos. Tapos na ang problema niya. Ngayon ang problema na lamang niya ang kung paano manligaw. Isang gwapo at bilyonaryo, hindi marunong manligaw palibhasa, siya ang nililigawan. Mga babaeng nagkandara pa, mapalapit lang sa kanya. Kinagabihan ay marinig na sumigaw si Princess sa higaan nito. Mabilis na tumakbo si Scarlett at niyakap ito. Tita, ayaw ko mag-isa dito, ka na matulog please. Nakakatakot ang panaginip ko. Humahangos din na dumating si Erwin. Daddy, dito ka na matulog please. Natatakot ako sa panaginip ko. Nagkatinginan si Scarlett at Erwin. Nagpagitna na si Princess, hindi na nakaiwas ang dalawa. Makikitang magkayakap ang dalawa, wala si Princess sa gitna. Sinabi nitong hindi siya makahinga at masikip ang kanyang higaan. Napapangiti si Erwin ng lihim. Kinabukasan ay hindi pumasok si Erwin. Nagtaka naman si Scarlett nang makitang nasa garahe ang sasakyan nito. Umiiyak si Princess na lumapit sa kanya. May sakit ang kanyang ama. Mabilis na pinuntahan ito ni Scarlett at kinapa ang noo. Mataas nga ang lagnat nito, napakainit ng kanyang noo. Agad na kumuha ng basang face towel at nilagay sa noo. Nagluluto ng paboritong pagkain ni Erwin si Scarlett. Makikitang magkausap ang mag-ama sa kwarto. Daddy, nangangamoy bawang ka. Tinakpan nito ang bunganga ni Princess. Gusto mo bang mabuking tayo ng Tita Scarlett mo? Hindi po. Pag nabuking tayo, iiwanan tayo ni Tita Scarlett mo. At hindi mo siya maging mommy. Malungkot na mukha ni Princess habang nakaupo ito sa tabi ng ama ang nadatnan ni Scarlett habang dala ang pagkain ni Erwin. Sinubuan nito si Mr. Baltimore. Araw ng linggo ay hindi pumunta si Scarlett sa bahay ampunan. Hindi niya maiwan ang mag-ama. Kung bakit naman kasi, pinagbakasyon ni Erwin ang lahat ng tao sa bahay at dinoble pa ang sweldo. Buwang yata itong amo niya, wala nang ang trabaho, doble pa ang sweldo. May dala-dala itong gatas para kay Erwin nang marinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Daddy, ano pa ang gagawin natin? Hindi ka naman napapansin ni Tita Scarlett. Iniwan ko na nga kayo nung isang gabi gaya ng usapan natin, bakit hindi mo pa niligawan?
Hindi kumikibo si Erwin. Ngayon, amoy bawang ka, Daddy. Ang baho mo pa. Sinusubuan ka na ni tita. Hindi mo pa ba sinabi na gusto mo siya? Ang hina mo naman, mauunahan ka na naman ng iba. Tulala si Scarlett sa narinig. Kung ganun ang lahat ng nangyari, ay sabwat ang mag-ama. Makikitang daladala ni Scarlett ang kanyang maleta. Booking na ang dalawa. Makikitang nakaupo ang mag-ama sa sofa. Matalim na nakatitig si prinsesa sa kanyang ama. Napakatorpe ng daddy niya. Para itong hari makapag-utos sa mga tauhan. Ngayon ay hindi makapagsalita. Tita, patawarin mo na kami ni Daddy. Ako ang nag-utos lahat kay Daddy. Gusto kasi kitang maging mommy. Princess, hindi lahat ng gusto natin ay masusunod at mangyayari. Lalo na kung wala namang gusto ang isa at isa lang ang meron. Tita Scarlett, my daddy is a billionaire, ngunit takot sa babae. Will you be my mom? Please. Ngumiti si Scarlett. Gusto kong maging mommy mo, ngunit ang daddy mo ayaw sa akin. Tinamaan ng teddy bear si Erwin. Naibato na pala ito ni Princess. Daddy payag na siyang maging mommy. Maya-maya lang pumasok ang katulong sa bahay at binuhat si Princess palayo. Nag-thumbs up ng patago ang mag-ama. Nilapitan ni Erwin si Scarlett. Magsasalita na ito nang biglang nagsalita ang babae. May gusto ka ba sa akin o wala? Hindi ito nakapagsalita. Niyakap ito ni Scarlett at hinalikan. Saka pa lamang gumanti ng yakap si Erwin at halos maiyak itong nagsalita. Mahal na mahal kita, Scarlett. Alam mo bang maraming nakatago sa kwarto ko na regalo para sa'yo? Hindi ko maibigay. Nasa akin ang lahat, binigay ni Princess. Halos punuin mo ng I love you ang bawat regalo pero hindi mo masabi sa akin na mahal mo ako. Alam ko rin na ikaw ang nag-message sa akin ng address ni Rodel para puntahan at mahuli kong may asawa na pala siya. Alam ko rin na inalok mo ng pera para layuan ako at wag nang abalahin pa. Mr. Baltimore, unang kita ko pa lang sa iyo ay gusto na kita. Kaya lang napakayaman mo, naisip kong hindi mo ako papansinin kung wala si Princess. Kaya ako pumayag na magtrabaho sa iyo ay sinabi na sa akin ni Princess na ang pakikipaglapit niya sa akin ay utos mong lahat. Wala na pala akong tinatago pa. Naibenta na pala ako ng anak ko sa iyo. Matagal na. Daddy, gusto ko talagang maging mommy. Si Mommy Scarlett. Kahit hindi mo ako utusan. Love na love niya kasi ang mga batang katulad ko. Ang biglang sulpot ni Princess. Walang pakialam ang dalawa, basta na lamang itong naghalikan. Tinakpan na lamang ni Princess ng dalawa niyang kamay ang kanyang mga mata.